Ang biblikal na batayan ng Santo Rosario. Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, sasagutin natin ang isang mahalagang tanong. Biblikal nga ba ang Santo Rosario? Marami ang nagsasabi na ang banal na rosaryo raw ay gawa lamang ng tradisyon at wala raw sa Biblia. Ngunit, totoo nga ba ito? Alamin natin. Upang masagot ang tanong, kailangan muna nating maunawa. Ano nga ba ang rosaryo? Ang rosaryo ay hindi simpleng pag-uulit ng panalangin. Ito ay isang malalim na pagninilay sa buhay ni Kristo. Habang inuulit natin ang mga panalangin, ang puso at isipan natin ay nakatuon sa misteryo ng buhay, paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ngayon, isa-isahin natin ang mga panalangin ng rosaryo at tingnan ang kanilang batayang biblikal. Simulan natin sa panalangin direkta mismong itinuro ni Jesus, ang Ama Namin. Ang Ama Namin ay hindi imbento ng simbahan. Ito ay mismong itinuro ni Jesus Christ sa Mateo chapter 6 verses 9 to 13 at Lucas chapter 11 verses 2 to 4. Dito malinaw na sinabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. Kaya sa tuwing dinadasal natin ang Ama Namin sa rosaryo, sumusunod tayo mismo sa utos ni Kristo. Sunod naman ay ang panalangin madalas pagtalunan, ang Aba Ginoong Maria. Marami ang nagugulat kapag nalaman nilang ang unang bahagi ng Aba Ginoong Maria ay direktang mula sa Biblia. Ayon kay Lucas chapter 1:28. Aba, puspos ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Ito ang bati ng Anghel Gabriel. At kay Lucas pa rin, chapter 1 verse 42. Pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. Ito naman ang sinabi ni Elizabeth nang siya ay dumalaw kay Maria nang si Maria ay nagdadalawang tao kay Jesus Christ. Ang ikalawang bahagi naman, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ito ay nakabatay sa prinsipyo ng pananalangin para sa isa't isa. Ayon sa unang sulat ni Pedro kay Timoteo, chapter 2 verse 1, na manalangin para sa lahat. At kay Santiago, chapter 5 verse 16, na makapangyarihan ang panalangin ng matuwid. Paalala lamang, hindi natin sinasamba si Maria, kundi humihingi tayo ng kanyang panalangin dahil siya ay banal at kalugod-lugod sa Diyos. Matapos ang bawat dekada ng rosaryo, may isang maikling papuri, luwalhati sa Ama or Glory be, na nagsasabi ng luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Naggaling naman sa sulat ni Mateo chapter 28 verse 19. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ay panalangin ng papuri sa banal na Santatlo. Ipinapaalala nito ang lahat ng ating pagninilay ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. May isa pang panalangin na karaniwang idinadagdag sa rosaryo, ang Fatima Prayer. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalo na yung mga higit na nangangailangan ng iyong awa. Ito naman ay matatagpuan sa unang sulat ni Juan, chapter 1, verse 9.
Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad. At kay Mateo chapter 6:12 ang Ama namin, patawarin mo kami sa aming mga sala. At kay Mateo pa rin, chapter 25 verse 41, ang apoy na walang hanggan. At kay Santiago chapter 2 verse 13, ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. At kay Lucas chapter 15, ang alibughang anak. Ipinapakita ang walang hanggang awa ng Diyos. Ngunit, bago magsimula ang rosaryo, may isa pang mahalagang panalangin, ang Apostles' Creed. Ano ang Profession of Faith or Apostles' Creed? Ang Profession of Faith or Credo ay pundasyon ng buong pananampalatayang Kristiyano. Ito ay hindi gawa-gawang panalangin. Ito ay buod ng Biblia. Bawat linya ay may batayang talata. Kapag binibigkas natin ito sa rosaryo, ipinapaalala natin sa sarili natin ang kabuuan ng plano ng Diyos mula paglikha hanggang buhay na walang hanggan. At pagkatapos ng rosaryo, madalas nating binibigkas ang isang litanya, the Litany of the Blessed Virgin Mary. Ang Litany of the Blessed Virgin Mary ay panalangin ng papuri at pagsusumamo. Ang bawat titulo niya ay may ugat sa Biblia at sa papel niya sa plano ng kaligtasan. Hindi natin siya sinasamba. Hinihiling natin ang kanyang panalangin, tulad ng paghiling natin sa kapwa mananampalataya. Kaya, biblikal nga ba ang Santo Rosario? Kung susuriin ulit natin, ang Ama namin ay mula kay Jesus. Ang Aba Ginoong Maria mula sa Lucas chapter 1. Ang Luwalhati mula sa Trinidad sa Mateo chapter 28. Ang Fatima Prayer naman ay nakaugat sa mga talata tungkol sa awa at kaligtasan. Ang Apostles' Creed ay buod ng buong Biblia. Paalala lamang, ang rosaryo ay hindi laban sa Biblia. Ito ay panalangin na nakaugat sa Biblia. At ang rosaryo ay hindi pag-uulit lamang ng salita, kundi pagninilay ng puso sa misteryo ng kaligtasan. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain kayo ng Diyos.